Ang ebanghelyo ngayon, Martes, 9 ng Enero, ay mula kay San Marcos. Nagpunta sina Jesus sa Capernaum at nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ito'y sumigaw, "Ano ang pakay mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. Ang lahat ay namangha kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa. Paanong nangyari iyon? Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nautusan ang masamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. Dahil dito, mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang nagsulat ng ating faithful reflection ngayong araw ay si Brother Arnold Aviles ng Pag-ibig sa Diyos Catholic Community. Manlalakbay ng katotohanan. Ang mensahe ng ebanghelyong ito ay may mga aspeto na maaaring magbigay inspirasyon at mga aral para sa atin. Una, kapangyarihan ni Jesus. Ipinapakita dito ang malalim na kapangyarihan ni Jesus bilang tagapagligtas. Bilang mga Kristiyano, maaari nating hanapin ang kanyang tulong at awa sa mga oras ng pangangailangan. Ipinapakita niyang siya'y may otoridad sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Pangalawa, pakikinig sa kanyang salita. Ang mga tao sa sinagoga ay namangha sa kapangyarihan ni Jesus at sa kanyang mga turo. Mahalaga na maging handa tayong makinig sa salita ng Diyos at sundin ang kanyang mga aral. Ito ay mga paraan ng pagtanggap ng kanyang kapangyarihan at ilaw. Pangatlo, pakikibahagi. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamahal at awa sa pamamagitan ng pagpapalayas sa masamang espiritu. Ito'y isang paalala na dapat tayong pagmalasakit sa mga nangangailangan at gampanan ang ating mga responsibilidad bilang mga tagasunod niya. Pang-apat, kapangyarihan ng katotohanan. Ang masamang espiritu ay nag-aalinlangan sa harap ng katotohanan na si Jesus. Ito'y paalala na ang katotohanan ay may kapangyarihan na magpalayas sa mga kasinungalingan at kadiliman sa ating buhay. Bilang mga Kristiyano, tayo'y tinatawag na maging mga manlalakbay ng katotohanan. Manalangin tayo. Lord, make me a channel of your authority that people may encounter you as the truth. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.